Magandang umaga mga ka-update. Ngayon po ay update na naman tayo kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 20 pesos na bigas. Welcome to Romis Update Channel. So mamaya mga ka-update, meron tayong panonooring video. Sa video na to ay malalaman natin yung ginagawa ng administrasyon kung bakit nga naipababa na yung presyo ng bigas. Halos lahat na ng presyo ng bigas ay bumababa, pababa ng pababa. Kasi nga nagawa na yung mga unang hakbang para mapababa yung bigas at dumating na nga sa punto na naisakatuparan na ng Pangulo yung kanyang pangako na magkaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas dito sa ating bansa. So panoorin po muna natin yung video mga ka-update. 20 pisong presyo po ng bigas. Sa huli niyo pong podcast with Katunying, sabi niyo nga, watch us sustain it. Sure. Paano po nagagawa ito ng gobyerno? Through subsidy? Magkano po? There is a lot, maraming factors ito. I concentrated kaagad sa production side. So, baka hindi alam nga ng tao, in 2023, we had the largest crop of palay in the history of the Philippines. In 2024, nalampasan na natin yun. In 2025, we predict nalampasan na naman natin yun. So our production is slowly going up. Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Kasi basta ipatuloy natin, magbigay tayo ng makinarya sa farmer, paggandahin natin lahat ng irrigation natin, mag-research tayo sa IRRI, sa UPLB, kung ano yung magagandang bagong variety, ano yung mga planting techniques ng mga bago, para lumaki, gumanda ng production side natin. Pagka gumanda ng husto yung production side natin, may bababa natin, wala nang subsidy. Magagawa po kaya yan bago matapos ang inyong termino? Magagawa yan. We did it before already. Nag-export na tayo ng bigas eh. So why not do the same thing again? It's really, you help the farmers. Ang kinakatakutan ng iba, pag masyado nang mababa ang presyo ng bigas, paano naman yung mga magsasaka natin? Yun po ang sinasabi kasi yung mga ang gusto nila, ang mga farmers natin ngayon, dinadala talaga sa NFA ang mga palay nila dahil nabibili daw po ito ng mga 17 to 18 pesos. Kung di po ako nagkakamali. Sa mga traders, sa private, ay nasa 11 to 12 pesos na talagang kaya ayaw nila. Paano nyo po tinutugunan or tutugunan yung ganitong problema na hindi rin makawawa o malugi ang ating mga magsasaka? Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung, tumatanda ka na maaga dahil sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Sa kadiwa ng Pangulo, available po ang 20 pesos na bigas. Pero ang apela po siguro or paabot ko na rin po sa inyo, Mr. President, na sana mas madami daw na kadiwa stores o kadiwa ng Pangulo ang nasa kanilang mga lugar. May mandate na po ba tayo na kung parang pwedeng health center yan, damihan nyo ng ang mga kadiwa stores? Let's go further. Ang nangyari kasi ngayon, we are in partnership with the LGUs. Eventually, I'm looking at a proposal na next year, wala nang contribution ng LGU. Ang contribution lahat sa national government. So sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population. That's for now. And hopefully we will bring it up to the point that bigas for all. It will all be 20 pesos. Hintayin natin yan, Mr. President. Pareho tayo. So yan nga po, naitanong sa Pangulo kung paano niya may susustain. Kasi nga doon sa nakaraang podcast
kay Katunying, sinabi ng Pangulo na panoorin niyo yung gobyerno o paano may sasagawa yan hanggang 2028. So, ganun nga talaga naman yung mangyayari kapag gumanda yung ani, so talagang bababa yung presyo ng bigas. Kahit naman bumaba yung presyo ng palay, di ba mga ka-update? Kung maraming ani, kung halimbawa, dati binibili nga ng 20 pesos yung kilo ng palay, pero yung ani mo ay isang tinulada. Magkano yon? Almost 20,000. Ngayon, sabihin na natin, bababa na kalahati. 10 pesos per kilo ng palay. Pero yung ani mo naman ay umaabot ng 5 tinulada. O ano ba, mararamdaman ba yung pagbaba ng presyo ng palay? Hindi. Kasi nga, maganda yung ani. Kahit na gaano kataas yung presyo ng palay, kung mababa naman yung ani, useless yun. Sa mga hindi nakagusto ng ating vlog, humingi ako ng pasensya. Pero po, yung lagi natin sasabi, tayo ay nasa katotohanan lamang. At sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video at pa-share na din po, pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.